Narito pa rin po ang News TV Quick Response Team dito po sa malapit sa Barangay Santa Barbara. At ngayon nga po ay dumidilim na po dito at magagabi na muli at yung mga sundalo po ay nakapwesto pa rin. May mga manaka-naka po nga putukan tayong naririnig dito. Bagamat hindi natin matiyak kung ito ba ay galing sa mga sundalo o galing po sa mga miyembro ng MNLF. At isa po sa makakapanayam natin ngayon ay kasama din po natin sa GMA Network si Benji Liwanag na nagko-cover din po dito sa lugar na kayo, Benji. Si Benji po ay anchor sa Super Radio DCWB at siya po ay isa sa mga napatakan o malapit sa inyong posisyon, yung M203. Yung M203, pero dapat alertado ka sa mga ganitong pagkakataon. Dapat alam mo yung ginagawa mo. Hindi lang doon sa presence of mind. Yung impormasyon, madaling ibigay yan eh. Pero yung ikaw, yung safety mo, bilang mamahayag kung paano mo maihatid sa tao yung mga dapat mong sabihin. Kaya kami, o tayo, yung team na ito, yung kahit na sino pa yung mga mamahayag na ganito, bago sila sumuong sa ganito, dapat alam nila kung ano yung mga gagawin. At saka, Benji, napapansin ko talagang itong kaling to napaka-critical. Tatawid lang tayo dito kailangan takbuhan pa para makaiwas sa sniper. Tama ka dyan. Ito yung tinatawag nating critical point, yung sinabi mo nga. Yung kaya dito, alam natin kung ano yung mga daan papalabas dahil ito yung maaaring mag-trigger naman dun sa mga susunod na magaganap. Hindi natin kasi alam lalo na yung mga bala, hindi natin alam kung saan pupunta. Yung bang pagbabantay nyo maghapon dito sa inyong area, may napansin ba kayong parang negosyador na talagang pumapasok o wala pa ulit? Wala pa, Jiggy, pero may mga sasakyan na pumapasok pero hindi naman pinapakita sa atin, lalo na pag pumapasok na sila sa ospital. Ang nakita ko karamihan mga ambulansya pa ulit, yung talagang may access lang. Meron, ambulansya, maliban pa dyan, may mga sasakyan din ng militar, meron ding mga sibilyan na mga sasakyan pero kulay-pula yung plaka. No, sa experience mo, sa tagal mo bilang isang defense reporter, yung ganitong paggabi talagang kumbaga mahirap na naman para sa kahit sa sundalo at dito paggabi ang pakiramdaman, kailangan mabilis yung pakiramdam mo. Alam mo kung ano na yung mga dapat na susunod na walang ilaw, madilim, lahat ang kapaligiran dapat matalas ang paningin mo kahit sa dilim at yung pandinig mo. Oo, at siguro paano bang tawag dito yung mismong negosasyon, walang yung crisis committee, anong sabi? Ang sinabi lang ng crisis committee na nung una meron silang negosasyon, bawat commander na nandito mismo sa mga iba't ibang lugar, yun yung ginagawa nila para mapalabas yung mga hostages. Oo. Maraming salamat, Benji, at ingat dun sa team. At ito nga po ay gaya po ng nabanggit ni Benji ay paggabi na ulit at iba na naman po magiging taktika dito ng mga sundalo dahil katulad po nung kagabi yung malapit po sa kanto ng Santa Barbara ay bawal po kaming mag-ilaw doon ng malalakas o di kaya po ay pumesto din malapit nga po doon sa kinaroroonan nila nang sa na hindi po kumbaga ma-telegraph o may pakita yung kanilang mga posisyon. At ganun nga po ang ginawa din natin ngayon. Dito lamang po tayo sa isang kanto rito na merong pwedeng pagpublihan sa oras na may mga sniper o di kaya po ay magpaputok sa aming direksyon. At yung kinukwento po nila, Benji, ay dito lang po piit natin tong camera, piit natin. Dito lang sa kalagitnaan to halos bumagsak po yung bala ng grenade launcher. At yun nga po ay napakalapit para sa mga mamamayag na nagko-cover dito. Buti na lang po at hindi po sumabog yun, yung grenade launcher na yun at nakuha agad ng mga otoridad para po ma-detonate ng maayos ng mga eksperto. At ngayon makikita nyo talaga bakante itong masiglang lungsod ng Zamboanga. Talaga napakahirap po ng supplies. Yung mga restaurant dito, mga fast food chain po, siguro halos ilang minuto lang po nagbubukas at kapag nagkaroon ng tension sa kanilang
lugar, automatic po sinasarado. Wala pa ring flights dahil sa impormasyon po ng mga otoridad din, sinusubukan pong barilin daw ito pong mga eroplano, kahit po yung mga chopper ng AFP. Kaya ganun po ang sitwasyon. Tanging mga military choppers lamang po yung nakakalipad, at kung meron mga pong private plane na ginagamit po yung mga nagpupunta rito, particular yung mga official po ng gobyerno natin, nakita po natin sa may bahagi po ng Zamboanga, Sibugay, sa maliit na airstrip po, pinapadaan itong maliliit na eroplano na kanilang ginagamit. At sa ngayon nga po ay kung makikita pa natin, kung masisilip po natin, nandun lang yung fire truck ng Zamboanga City Fire Department. Pero tingnan nyo naman yung usok, kung gaano po kalakas muli yung usok doon sa may bahagi ng Santa Barbara. Indikasyon na may isang parte po dyan na nasusunog na naman sa mga sandaling ito, pero hindi po pinapayagan na rumisponde o pumasok itong mga truck ng bombero dahil yun nga po, binabaril ng mga sniper ito pong truck ng bombero. Tanging mga ambulansya lamang po yung nakakapasok para kumuha ng mga biktima o sugatan. Pero sa pagkakataong ito ay wala po ulit na ambulansya na dumaraan dito.